32 inches. Ang problema nito ay sabi ng nagpapagawa nito, matagal daw siya magbukas, matagal mag power on. So try natin. Yan, naka standby na siya. Set lang natin yung remote natin sa 140, power on. Nag on naman, nag on siya pero bumalik lang ulit yung ilaw niya. Isa pa yun. So bumalik lang ulit yung ilaw niya, ayaw mag on. Isa pa yun. So ganyan ang problema niya, ayaw tumuloy. Pero nagre-response naman yung on natin sa remote. Yun o. Yun. So ganyan, bubukas, mamamatay yung ilaw tapos babalik lang ulit sa red. Buksan natin. Okay, ito yung kanyang model. Yan, LG 32. Okay, so nabuksan na natin siya. Ito yung kanyang mainboard. Ito yung kanyang power supply. At mayroon siyang tipon. So ang problema nito ay ayaw magbukas or matagal bago bumukas. May standby naman siya pero ayaw mag power on. Nagbi-blink naman yung red niya pero ayaw tumuloy. Okay. So dito sa power supply, sa pang newbie ay mayroon lang tayong papalitan dito na mga kapasitor. Pero sa mga master na, alam na nila kung ano ang sira nito. Okay? So lilinisin muna natin to, tapos papalitan natin yung kapasitor na nagkaroon ng bubbles. Titingnan natin kung magno-normal ito. Okay, so yun o. Yan, nagbubbles na yung kapasitor. Tapos may dalawa pa rito. Yan, palitan natin to, saka ito. Titingnan natin pag napalitan natin yan ay kung magno-normal na yung unit. So kung mag-normal na siya, swerte natin. Ito lang yung sira niya. Ito ay 10 volts, 1500 UF. Ito naman 10 volts, 470. Ito 25 to 20 UF. Okay. Tapos ito sa
power supply niya, palitan na rin natin to. Parang medyo mahina na rin siya. Sabay na natin to. Ito naman ay 50, 100 UF. Okay. Okay. So, meron na tayong nahanap. Ito. Yan. Ito yung ipapalit natin yung apat na ito. Ito yung 16470. Pinabitan natin ng 50470. Okay na yung mataas yung supply. Basta same yung UF. Ito naman 25 to 20. Okay, napalitan na natin lahat ng naglobo. So, pwede na natin i-testing ito. Pero bago yan, hinangin na natin yung mga umiinit na parts. Tingnan natin kung walang karga. Okay, may 15 siya. Solder lang natin yung mga medyo nakaangat na. Okay. So, check ulit natin kung tama yung kabit natin. Negative, ito yung positive. Okay, tama. Negative, ito ulit yung positive. Tama. Dito naman, positive. Okay, tama din. Tapos negative, tapos ito positive. Negative. So, iwasan natin na baliktad yung may kabit natin. Dahil pumuputok siya pag baliktad. Okay.
Okay, ayos na. Testing natin. So ito yung pinalitan natin. Yan, umbok na yung puwet nito. Umbok na. Okay. Tabi na natin yan. Tapos, try natin na ikabit. Okay, so nasalpak na natin. Testing na lang natin kung nag-o-okay na siya. So, umiilaw siya dito. Try natin i-power on. Titingnan natin kung magtuloy-tuloy. Yun, namatay siya. Ayun, namamatay ulit. Ayun. Ayun, tumuloy na siya. Ayun, may backlight na siya. Ibig sabihin, yun lang talaga problema niya. Kapasitor lang. Yun, no? Yun. Yun, no? Meron na siyang logo. Okay. Yun, meron na siyang display. Yan, tuloy-tuloy na yung bukas niya. So, yun lang naging problema niya. Lobo lang yung kanyang kapasitor. So, nung nagpalit tayo ng 4 na kapasitor, okay na siya. Yun, no? Okay, so hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, yun lang yung naging problema niya. Kaya siya ayaw mag-power on or ayaw tumuloy yung pag-on niya. Kasi nga, yung standby supply niya mahina. So, magre-response yung ilaw, kaya lang dahil mahina yung supply natin sa standby, magsha-shutdown lang siya ulit. Kaya ang ginawa natin, pinalitan na natin yung kapasitor, tapos nag-okay na siya.